1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, ang bilis ng araw. Parang kailan lang nagdiriwang lang tayo ng Christmas, tapos papasalubong sa New Year. Ngayon ay nakakaloka dahil patapos na ang buwan ng January. Ilang araw na lang ay magfe-February na nga. So, araw naman ng mga puso ang hinihintay natin. And then, after nyan, ay nako, papunta na tayo sa Semana Santa. Grabe, no? Ganun kabilis. Lalo na pag nagtatrabaho ka, pupunta ka sa trabaho mo, para maghapon ka doon, tapos afternoon, natapos na yung araw mo, ay, nako, tapos na uuwi ka, matutulog, tapos gigising na naman. Ganon, paulit-ulit ang buhay. Pero syempre, laban lang. Mas gusto ko na rin yung ganyan, kaysa naman yung wala kang ginagawa. Saka, mas maganda na rin naman yung ini-enjoy lang natin yung moment. Kasi syempre, di ba, hindi rin naman natin alam, ayan na naman, Diyos ko, may naririnig na naman tayo, may bagong virus na naman, nakakaloka. Lagi na lang may ganun. Anyway, so basta tuloy lang ang laban, tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang ligaya, at syempre tuloy ang chika. Pero syempre bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, sa lahat-lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito na nakakaloka talaga dahil padami tayo ng padami. Maraming salamat sa pagmamahal at saka syempre sa mga bago natin subscribers. Hello sa inyo lahat at saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na nakakaloka. O, di ba? So, yun. So, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support. Sana dun din sa isang channel ko, tinututukan din ninyo. Anyway, so ito na. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh, di ba? Magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ito nga, another transgender. Magkukumpit sa Miss Grand All-Star. Ito nga ay wala ng iba kundi si Kylie Guevara Trajano. So anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga yan. O, di ba? So, bongga kasi syempre, lalaban uli siya. And at least, di ba dito, so itry lang niya kung ano yung best niya and then ipakita lang niya kung gaano ba siya kabongga at laban, di ba? So, alam ko lumaban to ng isang international pageant. Nakalimutan ko anong pageant yon. And then, ayun, medyo naligwak siya doon. Pero ito, at least sa pagkakataon na to, pwede niya uling ipakita kung ano ang meron sa kanya. So, ang MGI All-Stars ay maraming transgender na magkukumpit, nakakaloka. Sa Philippines pa lang ilan na 2. Tapos may Vietnam, 3. So, meron ding Singapore, 4. O baka 10 sila dyan. Charot. So, yan. Anyway, ako happy ako dahil syempre, ano to kumbaga tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang laban, tuloy lang ang ligaya. So sabi ng ganon, Laban Philippines. So meron tayong 3 kandidata. So baka masundan pa yan at masundan pa ng isa pa, di ba? Ako ina-expect ko na siya ina-expect ko na kung mukhang lalaban to. Kasi, parang feeling ko, ayan nga, eto kasi si Trajano, parang feeling ko, basta may opportunity na makakapag-compete siya, magko-compete siya. Diyos ko, easy sa kanya yan. Kaya, go at abangan ninyo. Diba? So, yan, nakakaloka. Anyway, mas nakakaloka, breaking news daw, April Smith, coming soon. Ito na. So, mukhang ito ay isa sa mga magiging pambato ng Cebu ngayong taon na to. Kasi sinasabi baka daw si Nicole Bermeo. Dahil si Nicole Bermeo, rumarampa ng bonggang-bongga, paikot-ikot,
naging maingay at matunog ang pangalan ni Nicole Bermeo. So ngayon, ako ang iniisip ko din, I think it's April Smith as well. Ako, okay lang yan. Kasi ako, para sa akin, magbalikan sila, di go lang, at least, di ba, kaya nilang lumaban. So siguro naman yung mga experience nila noon, ayan na, napaghandaan na nila ng bonggang-bongga. At parang feeling ko, napag-aralan na nila ng maigi kung paano ba sila kakabog. May mga nagbabalik na hindi talaga nananalo, pero may mga nagbabalik naman na nagtatagumpay. Pero ngayon, andyan dyan uli sila, di supportahan na lang natin at tignan natin kung paano sila kakabog ng bonggang-bongga. Si Nicole Bermeo, ito yung first time na sasali sa Miss Universe Philippines kung sakali sasali siya. And then, from Binibining Pilipinas, I think isa sa mga, alam mo yun, every year may sumasaling taga Binibini. So, isa na siya doon. So, ngayon, ang aabangan mo kay Nicole Bermeo kung mananalo siya. Ito naman si si April Smith. Ito ay dati na siyang nag-compete dito sa Miss Universe Philippines. I think it's a first batch, pero hindi siya pinalad. Hindi ko lang alam kung nakasama siya sa semifinals, nakalimutan ko na. Pero ngayon na nandirito uli siya, I think na-assess niya na ng maigi yung sarili niya. At ayan, may mga nananalo na ng Black Beauty. So, I hope na sana mabigyan din siya ng opportunity na makapag-compete sa international pageant katulad nila Chelsea Fernandez, di ba? Chelsea Manalo, yung mga tipong ganon. And then, let's see kung anong mangyayari sa kanila. At tingnan nga natin kung si April Smith nga ba ang isa sa magiging pambato ngayon ng Cebuana. Di ba? So, ng Cebu. Good luck. At etong sumunod na chika, syempre, Katrina Ligado, handang-handa na daw para sa maging isa sa mga kandidata ng supranational ngayong taon na to. In fairness naman kay Katrina Ligado, maganda naman talaga siya kung ganda ang pag-uusapan. And then, tulad nga na sinabi ko, etong si Katrina, medyo malakas ang laban niya sa Miss Supranational. Pero, may pero, kailangan niya i-assess yung sarili niya, lalo na pagdating sa pasarela, pagdating sa mga pasabog, styling, and I hope na sana napag-aralan niya yung laro ni Tara Valencia nung nakaraan taon, at kung ano nga, dapat pumunta din siya dun para at least nakita niya kung ano ba yung mga kailangan niyang ihanda sa sarili niya para sa kompetisyon ng Miss Supranational. Alam niyo kasi, naniniwala naman ako na iba-iba ang kapalaran ng mga girls. Pero kasi dapat, kung talagang gusto mo talaga makuha yung corona, huwag mong hintayin iputong na lang sa ulo mo at ikaw yung i-announce the winner. Kailangan mo din ng actions. Siyempre, kailangan mo ng pag-aralan kung ano ba ang meron sa pageant na yan. Baka mamaya pumunta ka dyan tapos ang galawan mo pang Miss International, di ba? Diyos ko, huwag mo naman sana gawin yung mga ginawa mo doon sa Miss Universe Philippines kung paano maglakad, na parang patowalk, yung mga tipong gano'n. Siyempre, mas gusto natin na makita na talagang yung mag-perform ng bonggang-bongga katulad ng mga ipinapakita niya nung lumalaban pa siya saan ba to? Sa Reina Hispano-Americana, di ba? Naging candidate siya doon. Yung mga tipong ganong na-atake. And then, i-level up niya yung kanyang galawan ng bonggang-bongga. And then, plus styling, ay winner yan. So, looking forward ako. Ako nararamdaman ko na ito na yung susunod na Muchadatol ng bansa natin. I hope na sana lang talaga naihanda niya yung sarili niya kasi sayang naman yung ganda ng Katrina Ligado kung hindi siya magpe-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss Supranational ngayong taon na to. Pero ikaw ba, ano bang assessment mo sa kanya? I-comment below mo yan. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, eto, pinag-uusapan nga sa social media na wala na daw ang franchise ng Binibining Pilipinas sa Miss International. O yung Miss International wala na daw sa Binibining Pilipinas. Ito na nga, sinagot na nga ng taga Miss International ang tanong na yan, kung wala na ba talaga sa Binibini. Ang sagot niya, no, still in Binibining Pilipinas. So, yun yung sagot ni Stephen. Ako, para sa akin, tulad na sinabi ko, mawawala na ang lahat pero hindi mawawala ang Miss International sa Binibining Pilipinas. Hindi ako naniniwala. Diyos ko, isang malaking
kalokohan to. Parang pag sinabi mong Binibining Pilipinas, ang mareremember mo sa kanya ngayon, Miss International. O, di ba? Kasi ganun nga yung mga galawan ngayon dyan. Ang ano ko lang dyan, medyo delay lang lumalaban yung candidates. Ayun lang, medyo nakakalungkot. Ako sana, ito talaga sana yung ayusin nila na wag naman nilang paghintayin ng 1 taon mahigit yung mananalong Binibining Pilipinas. Kasi di ba parang nakaka-bored, ganon. Pero, nandoon ako sa part na okay sa akin na nandiyan ang Miss International at sana wag nang maghangad yung ibang mga national director na kunin pa to sa Binibining Pilipinas. Utang na loob, ito na nga lang yung natitira dyan aagawin pa ninyo. So sana manatili na yan dyan. Ipaubayan nyo na yan sa Binibining Pilipinas. Sabi nga gano'n, once you are Binibini, you're always a Binibini. Saka kapag hindi ka talaga sumusuporta sa Binibining Pilipinas, promise, hindi ka batang binibini, di ba? So, ang akin lang, syempre, para sa akin, suportahan natin, protektahan natin ang Binibining Pilipinas. Kasi, ang Binibining Pilipinas na nga lang, yung, kumbaga parang ito na lang yung, kumbaga para sa akin isa sa mga iconic pageant. Ito yung parang feeling ko na dapat mahalin, dapat suportahan, at dapat kumbaga parang ipaglaban. Ganon! Mataray, no? Kasi syempre, di ba, tulad yun na sinabi ko, batang taga-pageant kung hindi mo alam ang meron sa Binibining Pilipinas. Ganon! So, dapat, you're always a Binibini. Love Binibining Pilipinas, sabi nga ni Christine Ann Perez. O, di ba? Ako naman, love ko naman ang Binibini. Doon ako sa part na accept ko na parang ang pageant lang na meron ang Binibini ay Miss Globe International. And then ako, I wish all the best. Isa yun sa mga pinagdadasal ko. Na sana naman, madagdagan naman. Ano ba naman yung idagdag nila dyan? Yung Cosmo. Di ba? So, yun, Binibining Cosmo. Di ba? Ang bongga. Dapat ilagay na yun dyan sa Binibini kasi wala namang pageant ang Miss Cosmo. So, better na ilagay na dyan sa Binibining Pilipinas. Total ang mga pinapanalo naman nila dyan, mga Binibining Pilipinas Queen. Alam nyo, naisip ko nga, itong si Nicole Borromeo, kapag ito ay nanalo dito sa Miss Universe Philippines, I think hindi Miss Universe Philippines ang mapapanalunan nito. Kung sakaling sasali siya, I think Miss Cosmo. Kasi, di ba, kita ninyo yung mga pinapadala nila dyan, yung mga taga-Binibini, at Isa Manalo, Chelsea Fernandez, and nandiyan ngayon si Nicole Borromeo. I think siya ang next. Diba? So, yan, laban lang. Why not? Diba? Magaling naman ang Cosmo. Speaking of Cosmo, so ayan na. So, syempre, pinarada na nga si Chelsea Fernandez kanina sa Sultan Kudarat at kung saan naman nagkaroon ng bonggang-bongga na float, di ba? So, ang bongga, ang sosyal, ang yaman ng Sultan Kudarat at masasabi ko, you are number 1, Cosmo, sa Sultan Kudarat. Ang saya lang kasi syempre, finally nakabalik na si Chelsea Fernandez at ayun nga, naiiyak-iyak pa siya kanina at ramdam niya talaga ang pagmamahal ng mga taga-Sultan Kudarat. Mabuhay ka, Chelsea Fernandez, at mabuhay syempre ang mga taga-Sultan Kudarat. Love ko din kayo. Ganon. And then, of course, Bawang, nasa Pilipinas. So, nasaksihan nga ni Bawang ang parada ni Chelsea Fernandez at kung paano binigyan ng bonggang-bonggang pa-homecoming ang first runner-up ng Miss Cosmo. Take note first runner-up pa lang yan. What if kapag winner na yan? So, dito, nabigyan ng importansya ang Cosmo at pinakita din talaga ng Pilipinas na, importante yung pageant mo, Tingnan mo, pinaparada ang runners-up mo, di ba? So, syempre, flattered naman si Bawang and I think maganda to kasi napakita natin kung paano sumuporta ang mga tagahanga sa beauty pageant ng mga Pinoy. Kung paano nila mahalin ang reyna ng Pilipinas at kung paano nila talaga suportahan ang reyna ng Pilipinas. So, ang maganda dito, napakita natin yun kay Mr. Nawat, napakita natin kay Bawang, at kung kani-kanino pang mga organization, di ba? Kaya hindi nila po pwedeng basta-basta na lang isnabin ang Pinay Beauty Queen. So, ako para sa akin, masaya ako dahil nabigyan ng ganyang opportunity. Ang
ang mga beauty queens natin. O, di ba? So, yan. At hindi lang yon, yung mga national director, nabigyan sila ng opportunity na makita kung paano nga ba sumuporta ang isang Pinoy sa beauty queens. So, di ba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, syempre, muling magbabalik ang mga reyna at hari ng Indonesia sa entablado ng international pageant. Kung nakaraang taon ay na El Tocuyo nga itong itong si Mr. International at saka si Miss Universe Indonesia sa nilabanan nilang pageant na ang alam ng lahat ay malakas sila kasi nakakapag-English, di ba? At bibo ang datingan. So, hindi sapat na magaling ka lang magsalita ng lingwaheng banyaga para masabi mo na matalino ka, magaling ka, at mananalo ka. So, sa laban ng isang beauty pageant, ang hinahanap dito ay kung paano mo i-representa ang sarili mo at kung paano ka kakumpiyansa, kung gaano kakumpiyansa sa sarili mo at paano mo ipapanalo ang laban mo, di ba? So, yun. So, yun yung kulang sa kanila kasi ang feeling nila ay panalo na sila. Hindi pa man nagsisimula ang laban ay nilagay na nila sa ulo nila yung galing nila. Charot. So, yun. So, yan. Naeltokuyo tuloy sila. Ay, isa yun sa mga nagiging problema sa mga kapitbahay natin, no? Na yung hambog ba, kung tawagin, yung yabang nila, nilalagay na kagad nila sa ulo nila kasi na parang, oh, malakas kami, o ano. So ako, na-experience ko naman nakaharap tong dalawang, candidates ng Indonesia. Masasabi ko naman na, oh, okay, yung kumpiyansa nila nandiyan, buo, pero kasi dapat nandoon ka sa part. Hindi ko alam they are nice naman kapag kinausap mo, kapag maganda yung pakikitungo. Si Oliver, mabait siya si Oliver para sa akin. Kasi parang kahit hindi mo siya kinakausap, talagang sasabat siya, pabibo. At ganun din naman tong Miss Universe Indonesia. Siguro nakukulangan lang ako doon sa, I think, siguro yung part na lalim ng experience talaga. Saka yung beauty. Yung beauty nila talaga hindi ganong kapalo. Yung alam mo yun, na parang may kulang. So yun, kumbaga sa halo-halo, kulang sa tamis, or kulang sa ricado, walang leche plan, mga tipong ganon. So hindi pa masasabi mo na complete package. Kumbaga parang, ayun nga, di ba? Sinabi ko nga sa mga ibang vlogs ko, siguro ang kailangan nilang gawin ay magpalahi sila. para maging bongga. Magpalahi sila sa mga banyaga para maging bongga. Charot lang. Pero ako, para sa akin, siguro in time, darating din sila doon na makukuha nila yung corona. And siguro, ayan, na-represent naman nila yung bansa nila sa paraan na alam nila. And then nakikita ko naman na sa mga susunod na generation ay, kumbaga sa susunod na magre-represent ng bansa nila ay ma-encourage nila at maturuan nila kung ano nga ba ang mga dapat gawin pagdating sa international pageant. Para alam mo yun, kumabog, kahit man lang sa semifinals ay pumasok sila. Si Oliver, pumasok siya sa semifinals pero hindi na siya nakarating doon talaga hanggang sa dulo. Na ine-expect ko na magta-top 5 siya sa Mr. International. Ito naman si Miss Universe Indonesia, ang feeling ko sa kanya noon ay malakas siya. Kaya lang, na-overhype din siya ng mga, ng mga fans ng Indonesia. Kasi nga, di ba, feeling nila pasok na sa banga. Ayun, feeling lang nila yun. Charot! So, yung good luck sa magiging reyna nila in the future. And then, let's see. Di ba? Wish all the best, syempre. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, inaabangan ng lahat. Si Bea, na mag-compete nga dito sa Miss Universe Philippines. Dati siyang Miss Earth candidates na naging runners-up. At sabi nga ni Joy ay tiwala siya sa abilidad ni Bea. So ito nga, nire-recommend nga siya ni Joy Barcoma na magaling at talagang pwedeng-pwede. Kung ako naman ang tatanungin mo, syempre, hindi lang naman to na pwede natin i-endorse yung isang tao. So, syempre, nandoon pa din na ipakita lang ni Bea. Kung naniniwala si Joy, naniniwala din naman ako. Pero nandoon ako sa part na parang
sige, sumali ka, tapos i-assess mo yung sarili mo kung paano mo i-compete yung sarili mo. Siyempre, iba ang Miss Earth, iba ang Miss Universe. And then, maraming mga candidates din dito na talagang masasabi natin na, uy, magagaling din sila dito sa Miss Universe Philippines. Kaya, ayun, tingnan natin kung paano nga ba siya kakabog dyan at kung paano niya maipapanalo yung kompetisyon. So, naniniwala naman ako na malakas yung magiging laban niya kung sakaling magkukumpit nga ito si Bea dito sa Miss Universe Philippines, and looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya at ganap niya pagdating sa kompetisyon. So, yan! Ayun naman yung inaabangan talaga natin lahat, di ba? Kung paano sila kakabog ng bonggang-bongga. And I'm so excited kasi parang ang dami-dami nilang malalakas ngayon. Di ba? So, yun, sa kabila na nagkaroon daw ng mekos-mekos dayaan sa Miss Universe, but we are looking pa rin na alam mo yun, na sumali pa rin yung mga candidates na to na parang, oh my gosh, so ibig sabihin, ngayon 2026, hindi lang top 5 talaga ang gagawin natin laban, kundi pang-winner. Ganon! So yun, so let's see. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!